restructuring, amnesty, or mangutang ka na lang sa iba para mabayaran mo ng buo ang utang mo kay bangko. With that, mas madali mong i-clear out ang record mo at masave ang pangalan mo kay bangko. Which option is best? Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back dito sa ating YouTube channel. And yes, previously uploaded na ang mga videos natin regarding restructuring or amnesty. But I found a very important query sa ating YouTube channel regarding ano ba talaga ang best option? Amnesty, restructuring, or mangutang ka na lang sa iba para mabayaran natin ng buo ang ating utang kay bangko, mas mabilis ma-clear out ang record at ma-save ang pangalan natin with them. So ngayon, isa-isahin natin ito at titignan natin for you to realize afterwards na ito pala yung tamang option natin para masettle ang ating existing problem with the bank, which is yung mga unpaid credit card bills natin. Kapag kasi meron tayong unpaid credit card bills with the bank, aburido ka, stressed ka, at kung ano-ano yung mga pumapasok na ideas sa isipan mo. Ito na lang yung gawin ko, ito na lang. It's not only because ayaw natin na sinisingil tayo or tinatawagan tayo every now and then, chinachat tayo or message tayo or ini-email tayo, but simply because we do not want to experience yung sinasabi ni bangko na i-home visit ka. Especially kapag ini-ignore mo ang tawag, ang text, or ang email nila. Kaya eto, very important. Okay, huwag i-ignore ang text, ang email, or ang tawag ni bangko. Though it's very awful na tinatawagan ka, worried ka, hindi madali talaga. Pero I think with the situation that you have, that is the best option. You have to choose. I-accept ang call and i-entertain sila. And then sabihin sa kanila kung ano yung mga reasons kung bakit hindi ka nakabayad, and then grab the opportunity na sabihin kung ano yung mga conditions mo. Hindi masamang magbigay ng conditions. Kasi yung mga conditions na yon nakabase naman doon sa comfort mo. Kasi kapag pinag-uusapan ang restructuring, okay, lessen ang interest, pero mas mahaba yung panahon ng pagbabayad. Ang amnesty naman, lower ang interest, pero one-time payment. Or bibigyan kanila ng specific date kung kailan ka pwedeng magbayad. Meron kasing deadline din na ibibigay sa iyo ni bangko. So, between the two, ang restructuring, okay yan kapag hindi masyadong malaki yung income mo, pwede kang mag-monthly. For employees na katamtaman lang yung mga kinikita monthly, parang yan, para sa akin, that is the best option. Ngayon, kapag meron ka namang extra cash or extra amount, pwede mo nang i-amnesty. Yung amnesty kasi, mababa na yung interest kung minsan inaalis pa nila. So, sa pamimili, nakadepende yan doon sa monthly na kinikita mo, and then doon sa lifestyle mo, sa mga existing obligations mo, financial obligations, kung kaya ba na pangmatagalan ang pagbabayad, then go for a structuring. Mababa na yung interest, pero talagang kung 2 years ang binigay sa'yo para bayaran mo yon, talagang panindigan mo talaga, 2 years kang magbabayad. Ngayon, pwede naman yung amnesty kapag meron kang available cash. Pero kapag wala, well, pwede kang yung option number 3, mangutang na lang or manghiram na lang sa mga kakilala, sa relatives o sa mga kamag-anak para meron kang pambayad doon sa amnesty na option. But, I think this option, yung panghihiram sa kakilala o sa kaibigan sa kamag-anak, is yun yung pinakadelikado na option. Pwede nating sabihin bakit naging delikado, magbabayad naman ako. Okay, hindi ko naman lolokohin yung hiniraman ko ng amount na yan. Totoo naman, pero tandaan natin, babayaran mo yung utang mo kay bangko, pero
hindi talaga totally na nasettle yung utang mo kasi pinalitan mo ng ibang utang dahil humiram ka. So, overall, hindi talaga nasettle yung problema mo. Dumadating yung point na tuliro na tayo, hindi na talaga natin alam kung ano ba ang best option. Kasi baka hindi mo kasi mapanindigan yung long-term payment doon sa restructuring, which it takes siguro mga 1 year, or kapag maliit kasi yung amount, pwedeng 1 year lang. Pero kapag medyo malaki yung amount, binibigyan ka ng 2 years to pay or 24 months to pay. Ngayon, paano kapag sa tingin mo hindi mo mapapanindigan, kasi lalong-lalo na kung ang trabaho mo ay contractual, yung every 6 months nare-renew, paano kapag hindi ka ma-renew? Kapag hindi ka casual or hindi ka permanent sa work mo, either sa government agency or sa mga private companies or private sector, paano yan? Kapag biglang na-lay off ka or nawalan ka ng trabaho, yung 2 years para sa'yo is too long. Baka hindi mo mapanindigan. Doon naman sa amnesty, wala kang available cash, hindi mo kaya. So, paano? Ano ngayon? Ang option mo na lang na natitira na pagpipilian mo ay manghiram sa kakilala, kamag-anak, or kaibigan. Yan yung ouch. Ang hirap mag-decide. Pero just in case na ang naging option mo is manghiram sa kakilala o sa kamag-anak, kaibigan, para mabayaran mo one time, big time, yung utang mo kay bangko, and that will fall sa amnesty. Ito ang importanteng tatandaan natin. You have to make sure na clear yung usapan ninyo doon sa hiniraman mo. Dapat clear yung conditions. Unang-una, kailangan kapag hihiram ka, walang interest. Bakit? Siyempre, di additional dagdag, additional burden sa'yo. Hindi mo na nga nasettle yung problem mo na zero utang ka na. So, uutang ka lang kung walang interest yung hiniram mong pera or yung hihiramin mong pera. Kasi kapag may interest yan at 10%, oh my goodness, or 7%, oh my goodness, doon ka na lang sa restructuring. Kung ako ha. Now, ang isa pa, siguraduhin mo yung terms. Ang sinasabi kong terms is yung kung ilang buwan bago mo siya bayaran. Or ilang taon, ilang weeks. Kasi kapag hindi klaro yan, baka magkaroon pa kayo ng trouble or misunderstanding between you and doon sa taong hiniraman mo. Actually, the truth is, hindi ito madali. Pero yung faith natin, yung hope natin, yun na lang. Ang goal natin is debt-free, di ba? Kahit sino, ang goal talaga is debt-free. Kaya lahat ng kaya nating gawin, naiisip nating gawin, talagang we want that to happen. Pero tandaan natin na everything has its limitation. Overall, faith matters. No? So yung hope mo, and kapit lang doon sa kung ano ang tama, because I believe na doon sa intention mo na hindi mo talikuran yung utang mo kay bangko, and with prayer and faith, I believe na kaya natin because we have a big God. In times like this, ang kakapitan na lang natin is yung ating pananampalataya. And I know and I believe that God sees our hearts. He will use people to help us. Miracles happen even these days. There you go. Natapos na po tayo sa ating short video. I hope this gives additional idea and wisdom sa inyong lahat, especially doon sa mga nalilito talaga kung anong gagawin. But I believe that when God works behind the scenes powerfully, miracles happen. There you go. Maraming salamat. Thank you for tuning in, and sana yung mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, makapag-subscribe na, and always tap the notification bell down there so that you'll always be notified kapag meron tayong bagong video. Maraming salamat. And always remember, despite all the trials we are facing, life is beautiful because God is so good. Bye everyone!